So ayan guys, welcome back dito sa Claros Backyard Farm. Ngayon is mag-update ulit tayo, day 3 sa ng mga sisiw natin na Rhode Island Red at saka Buff Orpington. So bali sa mga napadaan guys or sa bago na viewers natin is meron po na po akong na-upload na day 1, day 2 na ating sa pag-aalaga at tips dito sa pag-aalaga ng ating sisiw ng Rhode Island Red at saka Buff Orpington. So pwede nyo yan guys makita dito sa sa YouTube channel ko. Andyan lang yan, latest upload lang yan guys. So sa mga interesado is free po kayong panoorin yan. At syempre ngayon sa day 3 is mag-update panibagong tips na naman tayo guys. So ayan, mag-share tayo ng panibagong tips tungkol sa pag-change ng vitamins, kung anong gamit ko, mga proven na mga vitamins. Ayan. So ngayon guys is sobrang leksina ng ating alagang mga sisiw dahil nga ay dahil yan guys sa ating paraan ng pag-aalaga. So ayan guys, i-update ko kayo ngayon sa day 3 natin. So ngayon kung mapapansin nyo guys is gabi, medyo madilim na. Alas 5 na kasi guys. So bali medyo madilim na talaga dito kasi medyo bundok po yan guys. Ayan. Ito kasi medyo bundok kasi dito sa amin kaya medyo madilim na. So ayan guys, bago tayo magsimula is samahan nyo po ako, magha-harvest tayo ngayon. Ngayon is 5 PM na. So pwede na tayo mag-harvest ng itlog. So titignan natin kung ilan yung ma-harvest natin ngayon. So ayan guys, dito na tayo sa loob. So ayan po yung mga itlog nila. Ayan. Ayan. So ayan. So bali ito guys ay isang araw. So ayan. So ayan, harvest na natin. So meron ako nang nakolekto guys. So hindi, ipapakita ko sa inyo mamaya kung ilang itlog yung harvest natin. So ayan o. Kasi madalim na guys kasi alas 5 na eh. So ayan. Ayan. Madalim na kasi guys kaya kasi mahirap naman na mag-harvest tayo ng maaga pa. So ayan. So ayan yung itlog nila guys. Yan, tapos isasalang natin to guys sa incubator. So yan guys, so kung makikita nyo guys is merong parang dumiho nila yan guys. So dumiho yan kasi bali lilinisan na natin mamaya bago natin isalang sa incubator. Bali feeling ko aabot ito ng isang balde. Yan guys oh. So bali ayan na sila guys yung iba nasa labas pa pero yung iba andito na. So ayan, andyan na sila. At ito na yung na-i-harvest natin ngayong araw guys. Yan. So ganyan ho karami guys yan, light brown at saka dark brown. So yan guys, madami-dami na din. Isasalang natin ito lahat guys sa incubator. Ayan. So ayan guys, bali ngayon guys is makikita nyo dito sa brooding namin. So ayan guys sila. Ayan. Yan yung mga sisiw na nagsisisikikan kasi medyo ayan, kung mapapansin nyo guys is sobrang liksina ng mga alaga nating mga sisiw. So ayan, dahil yan guys sa vitamins na pinapainom natin sa kanila kaya sobrang lakas na ng ating mga sisiw ngayon. So kung mapapansin nyo guys, ayan, medyo madilim na kasi sabi ko nga sa inyo is alas 5 na ngayon. And then magandang yun guys, oras para sa pagpalit ng beddings nila. So ayan yung unang tips natin guys is yung dapat yung magpalit tayo ng beddings guys is wag po tayo magpapalit ng tanghali at saka
mga bandang alas 10 or mga bandang alas 3. Mas maganda guys yung medyo malamig po yung panahon, kagaya ng alas 5, ayan, alas 5 ng hapon, or umaga alas 6, or hindi ko lang alam guys kasi hindi ko pa na-try yung alas 7, kasi yung purpose nun guys, kaya dapat medyo malamig yung panahon natin, kasi kapag nagpalit tayo guys na sobrang init po yung panahon, isa doble po yung stress sa ating mga sisiw. Kaya yung posibilidad niyan guys, kung mapapansin nyo, yung ibang sisiw kapag nai-stress isa yung pakpak nila is medyo buhaghag po, hindi po kagaya nito. Hindi ko kagaya nito guys, oh. Yan. Ito guys, oh, yan. Kung mapapansin nyo guys, hindi po siya buhaghag. Sobrang ganda po yung pagkabalahibo niya. So ganyan guys, kung mapapansin nyo guys, kapag na-stress na yung sisiw natin, pumapangit po yung balahibo nila. At hindi po yan sila kakain kapag na-stress, at saka bigla na lang ho yan mamamatay. So yun yung iniiwasan natin guys, kaya hindi tayo nagpapalit ng beddings kapag tanghaling tapat or mainit yung panahon. Kaya yung tips ko sa inyo guys, sa alas 5 pwede na po yan. Kaya yung tips ko din sa inyo guys sa pag-vaccine, syempre ganun din po. Kaya kalimitan po yun yung mga napapanood nyo sa YouTube, gabi po nagba-vaccine, ayan, or alas 5 talaga. So yan guys, yung panahon, yung temperatura natin medyo malamig. And then guys, yung tips natin ngayon syempre refill ulit tayo. Ayan, makikita nyo wala na silang pagkain. Refill ulit tayo kasi kailangan ad libitum yan guys. Kailangan ho yan, lagi po silang may pagkain. Kailangan lagi silang may pagkain. At syempre, kung makikita nyo, yung patubigan natin bago na. So yung una kasi natin sa Vita Pro Max, ngayon 3 days nag-change na tayo ng vitamins. So bali yung change natin na vitamins is dextrose powder. So yung pag-change naman guys ng vitamins is kailangan yan yung pagka-umaga guys mag-change po tayo ng pure water. Ayan, pag naubos nila yung tubig guys, pag naubos nila yung pure water, ay kailangan po natin kunan ho sila ulit ng tubig, wag ho natin silang painumin. Para po, ang purpose po yun guys, kapag kinuha natin yung tubig nila, wala silang mainom, malilinis po yung katawan ng ating mga sisiw. Matatanggal na po yung vitamins na Vita Pro Max. And then after po nun guys, nung 3 hours or 2 hours, mga ganon, pwede na tayong magpalit ng vitamins. Pwede po nating i-change na po ng dextrose powder. Ayan. So pwede din yan guys kung anong available sa inyo. Vitamin Pro, sagupaan, yung mga ganyan na vitamins. Madami din yung yan guys. Kaya kung ano po yung available sa inyo, pwede po yan guys. Pero yung suggestion ko sa inyo, yung mga na try ko kasi nga dito, yung mga tested ko na talaga, yun yung Vita Pro Max, dextrose powder, at saka sagupaan, at saka Vitamin Pro. Ayan, magandang klaseng vitamins. So kung meron kayong molasses guys, mas maganda. So ayan, kitang-kita nyo naman guys, malulusog at saka sobrang liksi ho yung ating mga sisiw. Ayan guys, so makikita nyo yan, kunting ano lang natin, syempre tatakbuhan ng yung mga yan kasi sobrang liksi ng mga yan. So ayan, so wag nyo lang guys tawag dito, i-expose masyado or patay or i-off yung ilaw. Syempre yung ilaw natin is kailangan 40 watts pa rin. Wag tayong magdi-decrease hanggang 1 month ho yan guys. Ayan, magdi-decrease lang tayo after after 1 month, para po hindi mabigla yung mga sisiw natin. Kapag ganyan guys, kaya nakalaki, pwede na nating decrease yung ilaw dahil nga wala tayong malagyan. Syempre andyan lang muna yan guys, kaya hindi pa naman siya naiinitan. So ayan, at syempre guys, yung mga RIR dito or tinatawag na Rhode Island Red is reserve ho to lahat guys. Yung Rhode Island Red kasi di-deliver na ho natin yan bukas. Ayan, so bale 150 po per head yung ating bentahan yan guys. So
So bali i-share ko din sa inyo guys yung transaction na gagawin natin yan dyan bukas. So ayan. So ayan. So ayan guys, hanggang dyan lang po muna. So mag-update ulit tayo next day. So ngayon guys, sana po nakatulong po sa inyo ang konting tips natin sa pag-aalaga ng mga sisiw. At sa mga bagong viewers natin, marami na po tayong na-upload dyan na mga tutorial. So bali guys, andyan lang yan sa channel ko. Free po kayong panoorin yan. At huwag niyo pong kalimutan sana guys na mag-subscribe at i-like at i-hit yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga susunod nating video. So maraming salamat ulit sa lahat ng mga sumusuporta sa Claros Backyard Farm. Ayan, tuloy-tuloy lang tayo. Happy farming guys, at God bless sa ating lahat.